Welcome back mga kabarangay sa ating PSTV Plus YouTube channel. Ako po inyong kaibigan sa Impapawid ng inyong Direk Rene. Magandang gabi po sa inyo mula po dito sa Aotearoa, New Zealand at magandang hapon, magandang araw sa ating mga kabarangay dyan po sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo kung saan umaabot po ang ating podcast. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at nasa maayos na kalusugan. Siyempre, importante yun, kalusugan. At mapayapa ang pakiramdam kahit na maraming mga issues at mga problema na kinakaharap po tayo. No? At sa gabing ito ay meron na naman po tayong makakakwentuhan, makakapanayan, mga tsikahan. No? Ito po ating programa, itong ating PSTV Plus podcast. Ito po ang tawag ko dito, mga kwentong may kwenta. Yan. Hindi ito mga kwentong walang kwenta. Ito po ay mga kwentong may kwenta. At siya po ay taga Quezon City nung nasa Pilipinas. At ngayon nandito na po sa Auckland ang ating panauhin, ang ating kabarangay, si Dr. Bing Mendoza. Good evening, sir. Good evening po. Good evening sa inyo, Direk Rene. Good evening sa lahat ng makikinig, manonood ng podcast niyo. Magandang gabi po. Thank you so much for accepting the invitation. I have met you many years ago nung nagkaroon ng presentation, yung 2 years bago mag-quincentennial. Naalala ko yun sa sa may Balmoral after the Mass, I think. May salo-salo, and then I listened to your presentation at sabi ko gusto ko siyang ma-interview, and I met you several times in many occasions, and here we are, no? Yes. Thank you so much. Salamat din po. Sir, para sa kaalaman ng ating mga listeners, no, taga saan kayo sa atin sa Pilipinas? So, pinanganak ako sa Manila. I grew up, got married, nagtrabaho sa Quezon City. So, Manileño talaga. Yeah. Pero wala kayong probinsya, yung parents? My parents, mga sila, taga Bulacan sila. Mga Bulakenyo ang mga parents Bulakenyo. Okay. So kayo ay tubong Luzon, Tagalog. Kayo po ay nag-aral sa Universidad ng Pilipinas, ano? Mm-hmm. Opo, sa University of the Philippines sa Diliman campus. So doon ako nag-aral ng filosofiya. At doon din ako nakapagturo, nabigyan ng pagkakataon para magturo ng filosofiya mula 2000, nung taong 2000 hanggang 2016 bago kami pumunta dito sa New Zealand. So siguro nakikita ko kayo kasi ako ay nag-aaral din sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Umabot ako ng ano ba tawag, MRR. Kasi 86 ako nag-aral. Nung 86 tapos 90 na ako, kompre at dapat magsusulat na. Biglang something happened, and trabaho, at nung bumalik ako sa mass communication, sabi sa akin, ay naku, wala na, lipas na. So I had to take yung mga penalty courses, no? So nag-aral ako sa Asian Center, sa marami akong pinunta hanggang sa natapos ko nung 2004 ang aking So kayo, Doc Bing, sa Arts and Sciences ba kayo or ano ba tawag, letters ba yun? Sa College of Social Sciences and Philosophy, CSSP. Okay. At ano yung doctorate doon sa sa CSSP? So yung BA ko tsaka MA parehong sa philosophy, pero yung PhD ko ay sa Philippine Studies. So yung Philippine Studies kasi sa UP, it's also referred to as a tri-college kasi yung tatlong malalaking kolehiyo, no? CSSP, Asian Center, at saka
College of Arts and Letters. No? Parang sila yung nagtutulong-tulong para dun sa programa ng Philippine Studies. Kaya interdisciplinary, no? When I took my PhD under the PhD tri-college program, kailangan kasama sa requirements na manggagaling ang research mo mula sa dalawang magkaibang disiplina. So in my case, dahil ang background ko ay philosophy, so yung isang disiplina ko ay filosofiya, and yung isang disiplina na pinanggalingan ko rin ay anthropology. So social sciences. Yeah. So, tapos nagturo kayo. Anong college saan kayo nagturo ng college sa UP? So, doon din ako sa CSSP. Ang philosophy rin talaga ang yung tinuro ko from 2000 to 2016. Nasa philosophy department ako ng UP Diliman. Hindi kayo nagturo sa anthropology department na ano? Hindi. Pero kapitbahay namin yun, Anthro. they're good friends. Yeah. Kaya ako naman naitanong kay Doc Bing dahil shout out kay Joe Lopez, no? Si Joe Lopez ay graduate ng anthropology diyan sa UP at nandito na siya ngayon sa Auckland. I think she used to work for the University of Auckland. Ay hindi ko na alam kung saan na ngayon, no? So, ano din po ako, Doc Bing, nag-ano ako ng isa sa mga penalty courses ko sa Philippine Studies sa Asian Center. Ang professor ko si Dr. Serafin Talisayon. Naalala ko kasi Dr. Talisayon kasi ano siya, isa sa mga haligi yata ng programa noon. No? Totoo. Yeah. So, so you were teaching and then siguro, as I said, aside from nag-aaral ako dahil nagtuturo ako sa Kolehiyo ng Miriam. So from time to time, either nagpo-cross ako sa campus or yung mga ganon, no? So, talking after that yung your nearly 10 years or more than 10 years kayo nagturo sa Diliman, you decided to move or migrate to Aotearoa, New Zealand. Ano yung kasi sa akin kasi ako nagtuturo ng social studies yung push and pull factor. Yes. Yan yung mga yan ang mga language ng yung mga terms sa social sciences, push and pull factors, migration. That's true. Yeah, it's kasi yun nga, no? So I taught for 16 years. And then suddenly we decided to move to Aotearoa. Well, it's not sudden. Kasi ano naman talaga, expectation naman talaga sa faculty to pursue further studies even after your PhD, right? So talaga namang mag-aaral ako. But at the same time kasi nung panahon na yon, so we have two sons. Nung panahon na yon, they were still very young, mga maliliit pa sila noon. They were experiencing some health issues dahil sa asthma, no? So alam naman natin sa Pilipinas talagang maraming triggers, triggers sa Pilipinas, no? Because of the dust, the pollution, yung mga ganon. So actually nag-homeschool kami actually para ma-address yung of course yung education needs nila habang sinusubukan natin na maiwasan yung ma-aggravate yung mga health issues, So nag-homeschool kami for 2 years bago kami ultimately mag-decide na siguro panahon na para para i-explore kung ano pa yung mga posibilidad o alternatibo. So yun yung naging namin, no? After much prayer and advice, we made the decision na for me to pursue further studies abroad, kung saan pwede kong dalin yung family ko. Parang ganun yung idea. And so nagtingin din ako ng ano kayang program of study yung pwede kong kunin na hindi ko naman makikita sa Pilipinas, no? And so yun yung isang factor.
So kumbaga dalawang bagay yung binabalanse namin, yung isa yung para sa ko rin yung growth ko rin professionally, but also para siyempre sa kapakanan talaga ng family namin. So I ended up with I ended up taking a Master of Professional Practice dito sa New Zealand. At naisama ko yung family ko. And ultimately, nakita namin na beneficial din talaga dun sa aming mga anak yung environment ng New Zealand. Kaya in the end, we decided na perhaps New Zealand is the place that we can actually call home. No? So kaya nagdesisyon din talaga kami ng gano'n na okay, let's maybe it's better for the family, no, to move ultimately to New Zealand. So yun talaga yung mga main na push and pull. Non-negotiables. Yeah, syempre family muna, family. Yes, pero that's after much prayer and advice. So talagang syempre malaking desisyon correct. ultimately to uproot. Yeah. Pero so how are your kids now, Doc? Kumusta na sila? mula nung nag-move kami dito sa New Zealand, mas umokay na sila, lumakas na yung mga katawan. So ngayon yung aming panganay is 21 years old and yung aming bunso naman ay 16. Mas malalaki pa sa akin. mas malakas pa sila sa akin. So alam namin na naging tama yung decision. Good decision, yes. Yeah, it was a good decision. Of course may mga kapalit, syempre. Pero kaya nga nang sinabi ko, there are certain things that are non-negotiable. Syempre, you would consider. And I think isa yun sa mga again coming from Philippine studies, isa yun talaga sa mga para sa ating mga Pilipino, di ba? Na isa sa mga pinapahalagahan natin yung ginhawa ng ating ng pangmamahal natin sa buhay, ng pamilya natin, di ba? Isang katangian yun eh. So yeah, so I think it lines up well. If I may say so myself, it lines up well with the values that we hold as Filipinos. Yes. And those values, yung ginhawa is it resonates with everyone, not only in Aotearoa, New Zealand, but all over the world, kung saan meron tayong mga kababayan, no? Family is very important. I think I totally agree na talagang Kaya lang ako, Doc, baliktad eh. Nung nasa Pilipinas, ang healthy ko. Pollution, di ba? Pagdating dito, nagka-asthma ko, kasi hindi ako sanay sa... Surprising din kung kailan nandito na kami, na medyo nagulat din kami sa mga dinatna namin dito na nagsasabi sa amin na kung kailan sila lumipat dito sa New Zealand, parang doon sila nag-develop ng mga health issues, like especially asthma. So, yeah. Pero yun nga, sa awa ng Diyos hindi na naging karanasan ng mga anak namin. So yeah, sulit na rin. Kasi I think may kinalaman din yun sa changing of the seasons eh. Kasi pag lalo na pag spring, di ba, yung mga pollen, yun yung nag-aano ng tapos trigger, basta yung because even my children sila yung asthma hindi naman severe, but and so Doc, ano ba tong Master of Professional Practice? O naririnig ko na yan eh sa Otago Polytechnic yan, sila lang ang eskwelahan na meron yan, taka Doctor in Professional Practice. Ano ba yung program niya? Kaya ako naging interesado dun sa programa na yan, the Master of Professional Practice, kasi nabanggit ko kanina, parang iniisip ko to dati, parang wala akong na-encounter na ganito sa atin sa Pilipinas, no. It's a type of learning that is work-based. So yung ideya niya ay kung ano man kung saan man yung workplace mo, you can earn your masters
through engaging your workplace. In other words, in your workplace, meron kang makikitang gap or need. So you can actually do research on that gap in your workplace. Kaya professional practice kasi that's your profession. Ano yung mako-contribute mo dun sa profession na yan that will ultimately also allow you to upskill and earn a master's. So parang nakita ko, oo nga no, parang wala kasing ganun sa Pilipinas na work-based learning, work-based learning. So it's a very interesting program. Yeah. And how long is the program usually, Doctor? Is it like 2 years then, or 18 months? For the master, it's an 18-month. Kasi nga workplace nga siya, no? So okay. So you don't have to go to class. I mean, dito naman sa New Zealand, you don't go to classes talaga, kundi research talaga siya. So may mga scheduled may mga scheduled meetings kayo ng supervisor or as they call it, facilitator in the case of the Master of Professional Practice program, they call them facilitators. Tapos parang ang interesting doon, hindi yun yung isang pinagkaiba na nakita ko, no, at least yung approach dito sa New Zealand, ano. At least sa level na to, ng level 9 pataas siguro, hindi you have facilitators pero hindi nila sasabihin sa iyo kung ano yung dapat na matututunan mo, no, pero they're there para para i-guide ka, no, i-guide ka so that ikaw naman sa pamamagitan naman ng reflection, so reflective practice, yun ang malaki nilang dito malaking konsepto, no. Matutulungan ka naman na i-tease out, I guess that's the right word for it, i-tease out din yung yung mismong learning mo, and again dahil workplace mo yan, profession mo yan, ikaw yung eksperto dyan. Correct. Yun ang ideya sa likod nun. So yeah. So after nun, Doc, nagturo ka na sa AUT. You became a lecturer, professor sa AUT. Naging teaching assistant ako and also lecturer sa AUT. Sa social sciences. Social sciences din. Social sciences din. So ang paper na hinahandle namin ay Culture and Society. Ethics and Society. Nice. Kasi nga yung background ko philosophy, so medyo komportable ako dun sa ethics na part, no. So yan ang mga interesting na na naranasan ko dito sa New Zealand. And you were also doing a lot of research din, Doc? Mahilig kayo sa service. And one of these researches na ginawa nyo is yun nga, yung na-meet ko kayo dun sa yung you were talking about quincentennial, no? I think yun very interesting yung presentation nyo doon. And in fact, I got, after that I got to know si Dr. Danny Herona ng Magellan Study Center sa Nueva Cáceres, parang ganoon, no? Kasi yun na yung leading to the quincentennial, yung 500 Dr. Bing, bakit kayo naging interested dun sa quincentennial natin, yung 500 year celebration of the Spanish, Yeah, looking back, there was a point sa AUT, habang nasa AUT ako noon. Merong isang pagkakataon na nagbigay ako ng isang lecture doon tungkol sa ilang mga konseptong Filipino, tulad ng loob, kapwa. Ngayon, dahil open open to the public. So merong tayong mga ilang kababayan doon na nagpunta, nag-attend, na sila rin yung later on naging involved doon sa pag-oorganisa ng quincentennial celebrations. So nung ito na maghahanda na para doon sa selebrasyon,
lumapit sila sa akin at inalok ako na kung meron bang pagkakataon para siguro makapag-share ng mga ibang mga ideya para doon sa selebrasyon ng quincentennial. So, of course, malaking karangalan din sa akin na makibahagi kasi siyempre may promote lang natin talaga. May promote lang natin yung awareness ng ating kultura sa lugar ng Aotearoa. Then susuportahan natin 'yan. Kasi dumadami na tayo. Correct. Oo, tama. And which leads me now to the yung you became involved with the Philippine Studies Network New Zealand, no? Itong isang parang organization, loose organization ba? And I attended one of the ano ba tawag doon? Yung may tawag sila doon yung colloquium. Pero may Tagalog term yung Doc baka talastasan, no? Siguro ganun. Yung talastasan. And you presented yung konsepto nga, no? Yung merong kapwa, but your presentation was different. Karunungan, no? Was it karunungan yun sa inyo? That you presented? Oo. So, ano yun, Doc? What is the concept? Well, una, yung tungkol sa Philippine Studies Network Aotearoa, yung involvement ko naman dun sa grupo ay it's more indirect and external, hindi naman ako talaga bahagi ng actual na komite or work group, pero I'm more of a resource person that's available for them to tap. Katulad nga nung nagkaroon ng colloquium, because I'm definitely nandito naman ako to support the initiative of the group. Lalong-lalo na yun naman talaga yung linya ko ng Philippine Studies. At nung nabigyan ako ng pagkakataon para maging bahagi nga ng colloquium na yon, nakita ko na marami na nga talaga kasi na mga Filipino students, either pumupunta sila talaga dito para mag-PhD or maybe a master's, o di kaya mga kabataan na dito na lumaki at ngayon ay nandoon na sila sa university at na rin, naghahanda na rin sila para dun sa kanilang mga research. So dumadami na rin talaga yung mga tubong Pilipinas na nandito para mag-aral at yung mga dito na rin lumaki at hinahanap din nila yung yung ugat, yung kung saan sila nagmula. So nakita ko na siya, sabi ko magandang rin to, magandang pagkakataon para pag-isipan din. Ano nga bang kinalaman ng mga ilang konsepto natin sa bilang mga Filipino? Ano yung mga konsepto natin na may kinalaman sa research? At yung sinasabi ko doon sa colloquium na yon, kasi nagpresent ako ng isang schema ng karunungan, parang paano ba natin iniisip? Parang gano'n. Paano ba natin, bilang mga Pilipino, ano ba yung mga konsepto natin na may kinalaman sa ideya ng karunungan? Parang gano'n. Now, how do we conceive of knowledge? And how is it related to, experience? Correct. Kaya sabi ko, bilang mga Pilipino, matingkad sa atin yung konsepto na pwede mong malaman yung isang bagay kapag natikman mo na-experience mo na, di ba? Halimbawa sa pagkain, pag sinabi ko halimbawa na, uy, masarap yung pagkain dito sa ganitong restaurant, di ba? Kailangan tikman mo siya. Pwede kong sabihin yon, nagkakaroon ako ng karapatan para sabihin yon na alam ko na masarap ang pagkain doon kung nanggaling na ako doon at talagang kumain na ako doon. Yes. At pwede ko ring ihain bilang hamon sa kausap ko na subukan mo, ikaw mismo, di ba? Subukan mo rin, tikman mo rin 'yon para malaman mo. yung ganung mga ideya. Mahalaga 'yon para sa isang researcher.
Dahil hindi, bilang researcher, you're dealing with knowledge production, di ba? Correct. So, Yes. hindi naman pwede na magsusulat ka ng research na Mhm. batay lamang sa tawag dito, hearsay siguro o Mhm. haka-haka, di ba? Mhm. Kaya mahalaga yung ebidensya. So ganun din yung and kapag in-extend naman natin to halimbawa sa karanasan ng mga migrante, Mhm. hindi rin ito nalalayo, 'di ba? Hindi rin nalalayo kasi kaya tayo nagkakaroon ng lakas ng loob para mangibang bayan Mhm. Kasi meron tayo sa likod ng isip natin, meron tayong mindset na kailangan subukan. Pag hindi ko sinubukan, kasi kahit naman kami nung nagdesisyon kami na sige, subukan natin sa Mhm. Aotearoa. Dahil nasa isip namin, pag hindi pa natin 'to ginawa ngayon, hindi na natin 'to malalaman. Correct. Oo. Baka hindi Oo. na tayo magkaroon ng pagkakataon, 'di ba? Tama. Oo. So parang gano'n yung ideya na kailangan, para masabi ko na totoo 'to, ang isang bagay ay totoo, dapat nandun yung puwede ko siyang panindigan. Mhm. Magagawa ko lang yun kung ako mismo naranasan ko yun. Kasi yun yung Nandun mismo. katibayan, para Mhm. sa'kin yun ang ebidensya, yun ang katibayan Mhm. kapagka ako mismo naranasan ko siya. So parang Mhm. gano'n yung schema ng karunungan na pinresent ko doon sa colloquium na yun. And, like I said, if we're dealing with research as knowledge production, then these are concepts na may bearing. It has bearing on what we do as researchers. Mhm. And it's something that Filipino researchers need to recognize, siguro is the right term for Mhm. it. It's something that we need to recognize na hindi naman natin kailangang bitiwan yung Mhm. mga katutubong konsepto natin. Correct. Oo. Dahil tingnan muna natin bago natin iisantabi yung mga sariling atin na konsepto. Bago natin Mhm. iisantabi, tingnan natin baka naman Baka naman ah, mag puwede. Mhm. magagamit pala natin Mhm. ultimately, Mhm. o Mhm. kasi karanasan ng usapan diyan research. Mhm. Yeah. So, Doc, yung if there are students, yung mga nananaliksik, yung mga researchers, can they like, can they approach you for advice, for guidance when it's in line sa yung pananaliksik nila, yung nakalinya dun sa Mm. yung Yes, ano yes. nyo, yung expertise nyo. Yes, oo, siyempre gusto nating tulungan yung mga kapwa natin, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga yung mga tawag dito, mag-uumpisa pa lang na Mhm. mag mag ano, undertake ng research, 'no? Yung Yes. pananaliksik kasi siyempre nangibang bayan ka na nga, 'no? At Mm. tapos mag-uumpisa ka ng panibagong proyekto, yung sa liksik mo, siyempre Mm. medyo challenging, 'no? So, Mhm. kung ako siguro, magbibigay ako ng payo sa mga, mga those who will be doing postgraduate studies. Ako siguro ang advice ko, una, we need to recognize yung mga cultural differences. That's one of the first things. Mhm. Recognize the cultural differences. Kasama dun yung difference sa education system, Mm. Mm. and then try to make the necessary adjustment siguro. Pati yung mga Mhm. mindset shifts na Mhm. minsan kailangan natin to manage expectations. But Okay. at the same time, recognizing yung mga cultural differences, hindi rin natin dapat no, we shouldn't lose sight of our roots. Mhm. Kasi yung mga values na tsaka perspectives nga natin bilang mga Filipino researcher, pwede nating ituring 'to na mga natin mga strength natin Mhm. Kasi yung mga experiences na dala-dala natin, it brings a rich perspective siguro. Correct. A rich Mm. It perspective to enriches, no, it enriches everything, no? Yung lahat ng mm. ano natin. Doc, recently nabasa ko na nag nag
lagda ang ating ambassador, Ambassador Kira Azucena with the AUT, I think, chancellor or leadership tungkol sa Philippine Studies mismo, yung pananaliksik. Yes. Kasi alam ko sa ibang bansa, lalo na sa Hawaii, meron na sila talagang undergrad and postgrad na Philippine Studies talaga. Established na sa Hawaii. No? So ito dito sa atin, in a way, ay siguro, ano to, Doc? Parang subject muna, parang ganon. Parang research muna. Hindi ko alam yung detalye so far, ano? Pero from the little that I know, parang ano to, magiging initially siguro magiging hub ng research na anything Philippine studies related. And then pag nagsimula doon, tingnan natin kung hanggang saan makakarating, no? Kung magiging programa ba ito o magiging isang subject o hindi natin alam. Pero siguro maganda mag-umpisa sa mag-umpisa muna bilang isang research hub. Na para ano lang din, mas grounded ba? Mas grounded yung maging research ng mga Filipino researchers. Correct. So as far as I know, I don't know the details, no. Parang yun din narinig ko, Doc, parang hub nga na doon muna siya mag-uumpisa eh. And then will branch out to kasi syempre ano din yan, di ba, yung funding, yung logistics, yung kung ano-ano kailangan, tsaka you have to get the agreement from government, kasi ano na yan eh, parang pag naging curriculum or something like that. So, Doc, what's keeping you busy nowadays? Kasi I understand medyo naka-hiatus kayo sa academe at medyo may iba ang focus nyo ngayon. Yeah, So sa ngayon, I'm with MBIE. Pero outside of that, hindi ko binibitawan itong Philippine Studies. So kaya nga yung involvement ko with the Philippine Studies Network as a support and resource person. So nandoon yon. So that's one. But also outside of work, yung engagement din with sa mga kababayan natin by way of church naman, by way of our faith. So those are the main things na kasi isa sa mga na-realize ko rin reflecting yun nga, big on reflection dito sa New Zealand, but one thing that I realized reflecting on my own experiences, yung sinasabi ko kanina na we need to recognize yung mga cultural differences, but at the same time making sure that we don't forget or we don't lose sight of our roots. But I think isa sa mga importante na na components, especially for those who are coming in to do their postgraduate studies, you really need to have faith. It's important to surround yourself with a community of learners, diba? Bilang, kung mag-aaral ka dito, postgrad, PhD, it's important to surround yourself with a community of learners. Pero at the same time, it's equally important to have that community of faith na magbibigay rin sa'yo ng suporta. Kasi yung personal and professional, magkasama talaga sila eh. And may mga may mga naririnig na rin kasi tayo na mga PhD students na talagang mentally they're struggling. Yes, dahil I heard, syempre yung mga demands ng studies, but at the same time you have to survive here in New Zealand, yung mga ganong pagbabalanse. So yeah, and we'll only get through it by reflection and faith and prayer. So I guess that's the way to enjoy the process and the journey. At some stage, Doc Bing, kasi I'm with a group of teachers, the Filipino educators of Aotearoa, New Zealand. So it's a movement. We might invite you to enlighten us. Kasi ganun din yung mga nagtuturo, no? Ito naman, mga high school and sa elementary, ibang-iba talaga yung kultura, yung gano'n. Ibang challenge din yun, ano? You need to be grounded. Ibang challenge yun. From
from teaching in the University of Waikato nung napunta ako sa high school. Parang sabi ko talagang iba eh. So we might extend an invitation so that we can have like a Hui or a Corero with you, no? Kasi yun ang importante na lahat tayo ay magkaugnay-ugnay tayo, no? And I totally agree with you about the spirituality of us, no? Parang kasi sometimes with modernity and everything and the challenges, parang nawawala na yun eh, no? And so and that is very Filipino, di ba, Doc? No? Yes. I'm not talking of Christianity and everything. Ayun, mga sinauna pa eh, not integrated na talaga yan sa ating kultura. So I'm so glad na matingkad yan sa kultura natin. Oo. Can they also approach you, Doc, to mga researchers or teachers na, Doc, pwede bang yung ihinga sa inyo na about spirituality or yes, of course. Kasi na-appreciate ko actually yung ninyo eh, yung ano bang tawag dito? Yung paggamit ninyo sa salitang barangay para dito sa mga programa. Yes. Kasi ano yun eh, community, di ba? Yung ideya na magkakasama tayo, we're in the same boat. No? Kasama-sama tayo sa balangay na to. So, yes. I'm open to any korero na kailangan ng mga kababayan natin. Just reach out to me para sa mga kung kailangan lang natin ng mga makakausap o ano mang maitutulong natin sa mga kababayan natin. Yes, definitely. Kasi yung barangay kasi talaga yung balangay. So kaya inano ko yun eh. Actually, ang progeny nito is nung dumating ako, Hamilton kasi nagtuturo ako sa Waikato. May programa ako sa radyo doon. Barangay New Zealand na talaga yon. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Kasi iniisip ko tayo magkakaugnay. Kaya nga, I call each other kabarangay, mga ganon. Kasi yun naman talaga yung ating yung ating pre-colonial yun yung natin eh. And me, coming from Mindanao, I come from Zamboanga. So medyo indigenous din yun sa amin doon. Subanen, Muslim, tapos Christians and all of that. What are your future plans? Sorry, pagdating natin dito sa New Zealand, meron naman sila Waka. Yung Waka. Yun nga eh, Waka. Pero ako, siyempre pag ini-introduce natin sarili natin, we talk of the Waka. So, ako, I tell them my Waka is Thai Airways kasi doon ako sumakay eh. Aeroplano yung so iba PAL, Qantas, yun ang mga Waka natin. So Doc, what are your future plans for now, Doc? Tuloy pa rin yung sa research and I guess yung personal na mga na tinatanaw patuloy na sumuporta sa anumang inisyatibo na magpo-promote ng mga I guess academically supported and research based siguro na discourses on Philippine culture and in I guess papunta sa engagement, alam yung kasi madali tayo, pwede naman tayo magkwentuhan at mag-usap tungkol sa ating kultura, pero siguro mas maitataas natin yung antas ng mga diskurso kung maipopromote din natin yun nga yung mas research based na mga diskurso at usapin, no, so that we can also engage yung social and cultural spaces dun sa level ng idea. So ako yung as far as future plans go, I see myself being in that space, no, lalo na yung nabanggit nga ninyo kanina, no, tungkol sa initiative ng Philippine Studies Network and in association with AUT na magkakaroon in due time, magkakaroon ng parang research hub, no. So yun yung isa sa mga tinatanaw natin na matulungan at maipromote yung siguro academically supported and research based discourses on Philippine culture. Yeah.
Well, thank you so much, Doc Bing. No, it's been an honor and a pleasure. No, mag-usap tayo, and it's always enlightening. Sa Yeah, it's an honor and a pleasure para sa akin to be here with you. and also the things that we share with our viewers and our listeners. Uh, kayo po ang kayo na po ang bahala kung ano yung mapupulot nyo dito po sa pinag-uusapan namin ni Dr. Bing Mendoza, dahil things cannot be forced to anyone. Okay? Kailangan taos puso, buong kalooban yung yung tanggapin. Kami ay nandito lamang para pagdaloy ng kwento at mamulat ng ating mga mata. So, maraming salamat din sa ating mga tagapanood, tagapakinig, dahil pinayagan nyo kami ni Doc Bing pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Maraming salamat. So, thank you so much again, sir. Look forward to meet you in future colloquiums. Looking forward. Yes, looking forward. Yes, and for those who would like to get in touch with Doc Bing, I will include in the comment section yung email. Pwede ko i-share ang email nyo, Doc, na they want to get in touch with you. Yes. Pwede po. Sige po. Para So, thank you so much at magandang gabi. And it's been a pleasure and honor. Thank you. Take care and God bless. God bless.